Magtatanim ulit ako ng panibagong gulay kaya tatanggalin ko na itong mga tanim kong kamatis. Hi, hello, minasan konnichiwa. Tara samahan nyo kami today's mini vlog. Dahil may pasok si Kenshin sa school kaya ihahatid ko siya. Dito nga po sa labas yung mga binan ko at tinutulungan nila ako. Dahil Monday ngayon kaya dadalhin ko po itong higaan niya. Nakakapanibago nga mga auntie kasi papasok na ulit itong si Kenshin. Tapos na nga po yung isang buwan niyang bakasyon kaya wala nang makulit sa bahay. Pagkatapos po ng ilang minutong pagbabike ay nakarating na rin po kami dito sa Hoiken. Isang taon na lang ay malapit na pong matapos si Kenshin dito sa nursery school. Kaya nakakatuwa po mga auntie kasi malapit na po siyang mag grade 1. Maalala ko dati kapag hinahatid ko siya ay ayaw niyang pumapasok. Pero ngayon kapag hinahatid ko siya ay palagi na po siyang excited. Pagkatapos ko pong ihatid si Kenshin sa room niya ay umalis na rin po ako kaagad. Bawal din po kasi magtagal ang mga magulang. Kailangan pagkahatid dun sa anak ay uuwi na po kaagad. Ang schedule nga po pala ng anak ko ay alas 9 ng umaga hanggang alas 3 po ng hapon. Bago ako umuwi ng bahay ay dumaan muna ako dito sa 7-Eleven. Bibili po kasi ako ng dyaryo at pinapabili po ito ni Otosan. Ang mga binan kong hapon ay napakahilig po nilang magbasa ng dyaryo. Kaya tuwing umaga ay palagi po sila nagpapabili. And fast forward na nga po mga auntie, pagka uwi ko po ng bahay ay agad ko na rin pong binigay kay Otosan. Nagpunta na nga ako dito sa labas para magtanggal ng puno ng mga kamatis. Tignan nyo itong mga tanim kong kamatis na bulok na. Sayang po dahil hindi na po ito maihinog. Dahil tapos na po ang season nito kaya kailangan ko na po itong tanggalin. Tapos sa susunod na araw naman ay magtatanim ulit po ako ng panibagong gulay ulit. Ang summer dito sa Japan ay maiksi lang at tumatagal lang po ito ng mahigit 3 buwan. Pag natapos ang natsu ay aki season naman. Kahit papano ay napakinabangan ko naman po itong mga tanim kong mga kamatis. Napakadami kong na-harvest noon, malalaki at masasarap pa. Tignan nyo naman po, hindi na po nahihinog itong mga tanim ko. Kaya kailangan ko na po talaga itong bunutin at tanggalin. Ang itatanim ko nga palang gulay dito ay labanos. Ang labanos po ay tumatagal po ito ng 3 buwan. Nagtatanim po ako ng September tapos inaani po namin yon hanggang December. Doon nga po pala sa bukid namin ay doon po namin tinatanim yung mga binibenta naming daikon. Dahil maluwang po yung bukid nila hapon kaya doon po kami nagtatanim ng mga labanos. Habang busy nga po ako dito ay nandito naman po si Otosan. Magsasampay nga po siya kaya tinulungan ko na. Habang nandito siya ay nag-uusap nga po kami. Nagulat nga siya dahil tinanggal ko na yung mga tanim kong mga kamatis. Pinakita ko nga po sa kanya na nabubulok na at hindi na po nahihinog. Pagkatapos ko magdamo at magtanggal ng puno ng kamatis ay pumasok na po ako dito sa loob. Nagluto nga po si mother-in-law ng tanghalian naming hiyasichuka. Sabay-sabay po kaming kakain ng mga binan ko. Nakakalungkot nga lang po dahil wala po si Kenshin. Tuwing summer bukod sa somen ay etong hiyasichuka ang favorite kong kinakain. Ang sabi ko nga kay Okasan, yung una ko natikman na hiyasichuka ay yung luto niya. Pagkatapos namin kumain, ay dumating na nga rin po pala yung in-order ko sa Amazon. Ito nga po yung Japanese sake lotion. Ginagamit po yan ng mother-in-law ko, kaya gagamitin ko na rin. Alas 3 naman ng hapon, ay nasundo ko na si Kenshin sa school niya. Sumama nga itong si Kenshin sa akin dahil mag-grocery ako. Ayaw niya magpaiwan mga auntie, gusto niyang sumama. Pagkatapos po ng ilang minutong paglalakad ay nakarating na rin po kami dito sa Big Value. May nabasa nga po pala ako sa comment section, nagtanong siya doon. At sabi niya kung nagbibigay ba daw ng pera yung mga binan ko kapag inuutusan nila ako. Sa totoo lang po mga auntie, nagbibigay po sila pero hindi ko po kinukuha. Dahil may pera naman po ako kaya ako na po yung nagbabayad kapag nag-grocery. Hihiya din ako sa kanila mga auntie dahil nandito po sila sa amin. Kapag nandito sila sa Nagano, hindi na po sila pinapagastos ni Uncle Nyong hapon. Dati po mga auntie, sila po yung nag-grocery at gumagastos ng pagkain namin. Akay no? Akay na. Pagkatapos po namin mag-grocery ni Kenshin, ay agad na rin po kaming umuwi ng bahay. Pagka-uwi namin, ay agad na nga rin namin nilabas itong mga pinamili namin. Nagpabili nga rin po sa akin si Okasan ng dashi. Binigay ko na nga rin po kaagad sa kanya. Ng mga auntie, napakamahal na pala ngayon ng dashi. Hindi na auntie. Wala na talaga mura ngayon, lahat po nagmamahal. Naglinis na nga rin ako dito ng bathtub namin dahil darating na po si Uncle Nyong hapon. Kailangan pagka-uwi po ni Uncle Nyong ay naka-ready na po itong bathtub. Minsan po kasi pagka-uwi niya ng bahay galing trabaho ay agad na po siya naliligo. Alam niyo po dito sa Japan, nasanay na po kami na sa gabi kami naliligo. Katapos ko maglinis ng oporo ay maglalaban naman ako ng mga damit namin. Nilapitan nga ako ni Kenshin dahil napapaturo siya sa akin. May nabili nga po kaming laruan niya kanina na binubuo. Yamatun auntie, anang nga tati amok ditoy. Dumating na nga po si Uncle New at agad na rin po siyang kumain. Agad ko na nga rin pinatikim sa kanya itong pakwan. Ito nga po yung na-harvest namin nung isang araw. Si Kenshin naman ay nakikiagaw pa.
So yun lang po at dito na po natatapos ang aming mini vlog. Maraming salamat po. Thank you for watching. Sayonara. Bye-bye! Paalam!